Scripture, the place is what? Sacred, holy. Andun yung blood of the Lamb. May mag-appropriate ng blood ni Jesus sa lugar para yung lugar ay ma-cleanse. Walang ibang detergent na panglinis ng kasalanan maliban sa dugo ni Kristo. Yun lang. And every altar, there is a council. We'll teach that tomorrow. Council. What is a divine council? May council na nagmamanage ng altar. May council. Kasi ang Diyos hindi mag-isa sa langit. May council siya. Parang barangay, di ba? Meron tinatawag na barangay council. The barangay, he is the executive, legislative, and judiciary. But he has what? A council. Actually, ang powerful actually is not the president. The barangay captain. Kasi he has the 3 branches of government under him. Sa Bible, God is the judge. God is the lawgiver. God is the king. So, in democracy, these 3 branches of government is separated for the purpose of check and balance. But in the kingdom of God, these 3 is in one lang, nasa Diyos lang. He is the king, He is the judge, He is the lawgiver. So, every land, there are imagers. Tayo yun. Imagers means representative. Sa ibang salita, co-regent o co-ruler. Eh bakit ganun ang ginawa ng Diyos? Pwede ba ang Diyos na lang? Yes, He can do it by Himself. But He doesn't want it. He wants to delegate the rulership of the earth to us. Kaya, di ba, namatay na si Kristo, bakit hanggang ngayon ang demonyo andito pa rin? Akala ko natalo siya na ni Kristo. Yes, natalo na niya. But the process of evicting the squatter is not his job, it's our job. Kasi tayo ang appointed imager of God dito sa lupa. Kaya kahit may gustong gawin ng Diyos sa lupa, hindi niya magawa without our cooperation. Tama. Yes, correct. Without God, we cannot. But without us, He will not. Yan ang motto ng Diyos. Hindi siya pwedeng gumala. Bakit? He cannot violate His own rule. Why? Kasi pag violate yung sarili niyang salita, hindi na siya Diyos. Tama? That's why kahit pa nakikita ka niya nagsasuffer, wala siyang magawa. Kasi may responsibility ka. Yeah. Di ba? Lapit ka. And every imager is a member of a family. Ibig sabihin, magkakapatid tayo. Pero tingnan nyo, bakit maraming Christian, hindi niya ma-realize na kapatid niya yan sa Panginoon? Yung kahit panong doktrina ng mga tao na yan, kapatid mo pa rin yan sa Panginoon namin. Amen. Yes. Hindi mo yan kaaway. Member yan ng pamilya. Eh di ba sa pamilya, merong black sheep, may white sheep. But still, pag nag-away-away yung member ng pamilya, anak pa rin yan ng tatay niya. Tama? Amen. Anak ko pa rin yan. Kahit pasabihin pasaway yan, anak pa rin yan ng tatay niya. Tama? Ganon din tayo. Dapat we have to, di ba sabi niya, how good for brethren to dwell together in unity. Basically, you are united. Kaso lang, di natin nakikita yun eh. Na tayo ay miyembro ng isang pamilya. Kaya, kahit paanong, kaya nga, experience namin dito eh, yung isang pastor dito eh, sabi siya, nabihan kami, mga kulto kayo. Tapos umikot pa sa mga pastor at nagbabalita, ay mga taga-NFS, kulto yan. So the point there is, they don't understand that we are imagers and we are what? Members of one family. That's the point. We are members of one family. And every land may inheritance. Yan ang pinakamaganda. Every land may nilagay si Lord na inheritance para sa mga imager, para sa atin. Kaya wala dapat naghihirap. Amen. Amen. Yes. Nako nyo? At tayo, hindi tayo dapat mainggit kapag ang Diyos pinagpala yung isang pastor o isang mananampalataya. No. Kasi kaya tayo naiinggit, ang feeling natin, ninakaw sa atin
yung binigay yung sa atin, binigay sa kanya. Kaya ka naiinggit. Akala mo, yung para sa iyo, ibinigay ng Lord. Kaya sabi ko nga, huwag kayong mainggit kung wala pa kayong sasakyan. Yeah, hindi pa dumating. Kasi darating ang panahon, magkakasasakyan ka din. Amen. Next year, duple na ang sasakyan ko, duple-duple. Oo. Malay nyo, pagdating ng panahon may sasakyan ka na, sila gasolina ang ginagamit, ikaw tubig. Oo, di ba? Mas high-tech ka kaysa sa kanila. Pastor, deuterium daw ang tubig sa Oo, yun na nga. Oo. Yung isang ganito daw, 50 years bago maubos. Oo, imagine mo yan. Wow, hallelujah. Sira na yung sasakyan mo, Oo, hindi sa pa kanila, ubos yung bago. gasolina. Everything is possible. Hallelujah. But the good thing is this. The truth is, He has left us inheritance. Kaya di ba, basahin mo ang Galatians chapter 4. Iniwanan tayo ng ano? Ng mana. Hallelujah. Kasi alam niyo yung inheritance. Di ba? May namana kayo, di ba? 5 hektarya. Whether you like it or not, na iniwan sa inyo ng magulang nyo, ang magulang nyo na may 5 hektarya, o ilan man yan, whether you like it or not, pag namatay sila, sa inyo yan. Tama? Inheritance yan eh. Yes. You don't have to work for it. Tama? Exactly. It Dapat was- limpyo. Even to you. It's Dawat unmerited, limpyo yun eh. unmerited favor. Yes, that's Yes. unmerited. You don't have to work for it. Ganon din kay Lord. Yung blessing. Di ba sabi niya, I have blessed you. I have blessed you with all spiritual blessing pertaining to life and godliness. Can you imagine? Pati yung spiritual life natin, pinag-bless din niya. Pati yung mga physical material na kailangan mo, pinag-bless ka Amen, niya. amen. Yes, Lord. Hallelujah. So, Praise God. That's the description of Eden. Okay? Tingnan natin. Oh. Every land is sacred. You have to maintain that your territory, your body is sacred. Bakit mabigat ang kasalanan na adultery or fornication? Sabi ni Paul. Because that is sin against your Body. Temple. because your body is what? Temple. Temple. Kaya yun ang sinasabi ni Paul. Naintindihan niyo? You have to make your territory what? Sacred. Holy. Second, every land has a boundary. May boundary yan. May fence, mayroong gate, at may throne. Sa trono may nakaupo. Sinong nakaupo? Jesus. At ang bawat altar may council. Okay? So, let's move on. Okay? Dito na tayo. Every altar, there is a council. Who is in the divine council? Summary lang po ito, but we will have a separate topic on that. The term divine council is an academic synonym for God's heavenly host. Mababasa niyo sa Bible, God's heavenly host. Tama? Ano yung God's heavenly host? Yan yung mga member ng divine council. Ang tawag lang natin angels. But they're not just angels. Angels is what? Common noun. Ibig sabihin ng common noun, job description. Pag ang isang spirit sinend ni Lord sa iyo, ang tawag sa iyo, ang tawag sa kanya ay angels. Si Archangel Michael, he was sent to Archangel Gabriel, he was sent to Daniel. Ang tawag sa kanya ay ano? Angel. Kasi messenger siya, naghating siya ng message. But his description, siya ay ano? Heavenly host. Mababasa niya sa Book of Psalm. Heavenly host, heavenly host, heavenly host. Ang tawag sa kanya ay divine council. The spirit beings that inhabit the spiritual world who are loyal to God. So anong tawag yung mga hindi loyal kay Lord? Yung mga kampo ni Satanas. Ang tawag sa kanila, Napal Bene Elohim. Lampalayas. Rebellious sons of God. Napal. Pag mga loyal is Bene Elohim. Sons of God. Okay? Yung Elohim, alam niyo ibig sabihin ng Elohim? God. No. Not only God. Sovereign. Elohim means
Sa Bible, 5 klase ang Elohim. Si Yahweh, ang tawag sa Bible is Elohim. Yung mga angels, sons of God, ang tawag sa kanila din ay Elohim. Yung mga taong namatay na, like Samuel, di ba, tinawag siya ng Witch of Endor. Ang description sa kanya, Elohim din. Si Satan, ang tawag sa kanya ay Elohim din. So, ano ibig sabihin ng Elohim? Elohim in Hebrew Bible means place of residence. Halimbawa, pinanganak ka sa Mindanao, anong tawag sa'yo? Saya. Yes, Mindanaoan. If you are living in the Spirit, ang tawag sa'yo ay Elohim. Hindi yan yung attributes sa Diyos lang. Elohim means a place of residence. Yun ang ibig sabihin ng Elohim. Kaya even ang demons, ang tawag ng Old Testament sa mga demons ay Elohim din. Kasi nakatira sila saan? Sa realm of the Spirit. Kaya pag namatay tayo, ang tawag sa atin ay ano? Elohim na rin. Kasi nakatira na tayo saan? Sa heavenly realms. Okay? So it refers to the whole assembly of heavenly beings who were created to serve God in the spiritual realm. So ang tawag doon sa mga spirit being na yon who serve God is what? Divine council. Read Daniel chapter 7. Okay, basahin natin ito. Sa Daniel chapter 7, okay, Daniel 7, verse 10. Ito yung vision na nakita ni Daniel. Sabi niya ron, a stream of fire issued and came out before him. Ano nakita ni Daniel? 1,000,000 serve him. And 10,000 times 10,000 stood before him. 10,000 times 10,000 ilan? Ilang million yun? Million yun, di ba? Oh. The court sat in judgment and the books were open. So anong meron daw sa langit? God is seated as a judge and there are what? Spirit that is serving Him. Ang tawag doon, divine council. Mga angels yan. Yung tawag lang natin, angel. Pero actually, they are spirit beings. God's heavenly host with Him. So, He is not alone in heaven. He is with His council. Sinasabi ng spiritual beings yung kasama na yung mga nasa langit. Oo, hindi lang yung meron, di ba? Okay, balikan natin. Hebrews chapter 12 verse 22. Tingnan natin. Hebrews. Ito kasi ang picture nung Hebrews 12, anong verse? 22. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God. Ano daw meron doon? Sa langit? The heavenly Jerusalem and to the innumerable angels in festal gathering. To the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, to God the judge of all, to the spirit of righteous made perfect, and to Jesus the mediator of the new covenant, and the sprinkled blood that speak a better word than the blood of Abel. So, kita nyo ang description. Marami yan nasa langit. It's a throne. Actually, it's a courtroom eh. Diba? Jesus Christ is the lawyer. God is the judge. Oh, we have the blood that speaks in heaven. Oh. So, when we say heavenly host, ito yung mga beings na kinag-create ni Lord before us. Member doon dati si Satan. Oh, yeah. Kasama doon si Archangel Michael, si Archangel Gabriel. So marami pa. Yun lang kasi ang nami-mention sa Bible yung mga pangalan na yun. So, it refers to the whole assembly of beings who were created to serve God in the spiritual realm. Oh, that's why in Psalm 82, basahin niyo ito. God preside in the heavenly council. In the assembly of the gods, He gives His decision. Tingnan nyo, ang salita, dalawa. God singular, God's plural. Psalm, ano yan?
The assembly of the gods. The one that is referring there is what? The divine council. God precise in the Great Assembly. Sa Hebrew, Elohim yan. So yung unang Elohim, singular, referring to Yahweh. Yung salitang God's small letter, plural, is referring to the spiritual being na kasama niya, na commonly known as angels. Okay? Who is in the divine council? Sorry. The divine council is said to meet with God to decide the fate of people and nations. Example, 1 Kings 22, 19 to 23. Dito sa, kwento ko na lang sa'yo, mahaba ito. Ito yung tungkol sa kay Ahab. Na gusto ni Lord patayin si Ahab. Okay. So, una, inimbitahan ni Ahab si Jehoshaphat. Will you go with us and war with Ramoth Gilead? Sabi naman ni Jehoshaphat, tanong muna tayo sa propeta kung anong sabi ng propeta. Tapos, sabi nung mga, ay may mga propeta ako dito. Yung propeta ni Jezebel. At ang lahat ng sinabi ng propeta, yes, mananalo ka, magtatagumpay ka, Baal. So, sa 400 plus prophet, walang ni isa kumontra. Kaya sabi ni, siguro ni Jehoshaphat, mukhang nasa payroll ni ano to, ni Ahab, itong mga propeta na ito. Kaya nagtanong si Jehoshaphat, wala ka na bang ibang propeta dyan? Ay, meron isa, pinakulong ko nga eh. Kasi laging pinoprophesy sa akin, mali, yung ayaw ko. Ang pangalan niya, Micaiah. So, pinatawag si Micaiah. Kaya. Sabi niya, Micaiah, Walang kaya. Kaya ko kaya yan. ano masasabi mo? If we go to war with Ramoth Gilead, we'll win. Una nga, sabi niya, oh, mananalo kayo. Parang sarcasm. Very sarcastic. Then, sabi niya, no, this is what I've seen in the Lord. I saw in heaven, God is seated. At nakita niya doon, may deliberation yung council. Sabi, may tumayo isang espiritu at nagsuggest. Nag-una nagtanong si Aba. Sabi niya, paano natin makukumbinsi si Ahab pumunta sa Ramoth Gilead at mamatay? Can you imagine? Ang pagpatay sa hari pinag-uusapan sa langit. Oh. Tapos, may tumayong isang espiritu at nagsuggest. May isang espiritu man na tumayo, nagsuggest. Pangatlong espiritu nagsabi ganito, Lord, I will be a lying spirit to the prophets of Ahab. Lulukuhin ko sila. At sasabihin ko mananalo sila sa gera para makumbinsi si Ahab pumunta sa Ramoth Gilead Upang mamatay. para mamatay. Di ba? Kasi yun ang usapan doon eh. Tapos anong sabi niya? Ano na palang mafia sa langit, mafia. Oh, sabi ni ng Lord, oh, magtatagumpay ka. Nag-decide na ang king. Pero bago siya nag-decide, tinanong niya muna yung ano, yung council. Okay? After that, di ba nakipaggera sila? Nagsuot pa si Ahab ng suot ng isa, nagpagpalit siya ng damit eh, ng isang sundalo. Nung siya'y patakas na, naabot pa siya ng sangsibat, patay. Why? It is destined for him to die in Ramoth Gilead. So, yung kamatayan ni Ahab, pinag-usapan pa sa korte sa langit. That's only one example. Marami example yung council, divine council. Talaga. Oh, ito Daniel 7, yung binasa natin kanina. As I look, thrones were placed and the Ancient of Days took his seat. Napansin niyo? Plural yung thrones. Parang sa New Testament, ilan ang thrones? 24 elders. Tama? May trono, the Father, the Son, and the Holy Spirit, but there are also thrones for the 24 elders. Dito sa Daniel, nakita ni Daniel, may thrones din, plural. And there is another throne, the throne of the Ancient of Days, referring to the Father. Di ba? Yung trono na yan, di ba? May gulong. Pagkatapos may apoy na lumalabas doon sa trono niya. And thousands of thousands na naandoon. Ang tawag sa kanila ay ano? Council. Kaya, kung meron kang injustice, punta ka sa council. Council of Heaven. Lord,
Ninakawan ako. Oh. I need justice, Lord. The sons of God Legislate. appear several times in the Bible. Ikaw, Usually in God's presence. Oh, look at Job chapter 1 and chapter 2. It is started with the courts of heaven. Na andoon yung mga sons of God. Nag-report. Every time the sons of God is mentioned, the presence of God is there. Naalala nyo? Yung unang sa chapter 1 verse 6, pumunta yung mga sons of God, nag-meeting, naki-write on si gate crusher si Satan. At ang sabi ni Lord, hoy, saan ka galing? Bakit siyang tinanong? Si Satan. Kasi hindi man siya invited. Invited lang siya sa chapter 2. But sa chapter 1, hindi siya invited. Illegal siya. Sa Job 38 verse 7, naalala nyo? Sabi niya, Job 38 verse 7, basahin natin. Maganda ito. Dito, nagko-complain na si Job, di ba? From Job chapter 7 ata, to Job 37, God is silent. Sa 38, nagsalita na ang Diyos kay Job. Ano ang sabi ng Diyos? Sa verse 6. On what were it bases, sabi niya, verse 4, where were you when I laid the foundations of the earth? Tinanong niya, di ba? Parang sarkasam. Tanungin ka ng Diyos, asan ka nung nilikha ko ang mundo? Di ba? Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me if you have understanding. Who determined its measurement? Ano sagot ni Lord? Surely you know. Ha? Paano ba sinasabi ni? Palagay, nagsisinungaling ang Diyos dito? Hindi. Sabi ni Lord kay Job, alam mo, nakita mo kung paano ko pinag-create ang mundo. Because the Jews believe, bago yung tao ipanganak dito sa lupa, he is already existed in heaven. Amen. Tama? Yes. Kasi kailan yung conception nangyayari? Hindi sa birth, kundi dun sa conception. Pag na-conceive ang baby dito, in just 40 minutes, may buhay na yan. Kaya di ba sabi ng mga doktor, life begins at 40. Not 40 years old, 40 minutes. After the male and the male sperm and the female eggs nag-met, 40 minutes, buo na. May life na. Life na yon. Life begins at conception, not doon sa birth. Kaya, may spirit na yan. Kaya you can talk to the baby inside of that. Kaya ang mga Jew, naniniwala sila na bago tayo pinanganak, we were in the bosom of the Father. And we just volunteer ourselves. Lord, I want to be sent on earth. Hallelujah. Kaya, pag isinend ka na dito sa lupa, nagkakaroon ka na ng spiritual amnesia. Hindi mo na alam kung saan ka nang galing. And that's where the Spirit of God will teach us about Yeah. God. Take over. Yeah. Magbibigyan tayo ng understanding and revelation who God is. But before, you are there. Kaya di ba sabi ni Lord kay Job, sabi niya, where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me if you have understanding. Who determined its measurement? Surely you know. Sigurado. Sigurado ko, alam mo yun. Naandun kayo nung pinag-create ko ito eh. James ka. Ito pa sabi niya. When the morning stars sang together, morning stars sa Hebrew is kokibim. Another name for sons of God. When the morning stars, these are the spirit being in heaven. And all the sons of God shouted for joy. Nung pinag-create ni Lord ang earth, nagsigawan yung mga sons of God, yay! May bahay na! Bahay na kami. Oh. Kaya makikita mo dito that the sons of God were present. Even in creation. Kaya yung sabi sa Bible sa Genesis chapter 1, let us make man in our image and likeness. Who is the us? Di ba, traditional interpretation is what? Trinity.
Don't you know that there is no Trinity in the mind of the Hebrew? There is only two Yahwehs. Yahweh, the Spirit, Father, and Jesus, the second Yahweh. Naalala niyo sa wilderness, sabi niya, I will not go with you anymore, sabi kay Moses. I will just send my angel. Pero, huwag niyo itong i-disobey. And Paul confirmed it, who is that angel? Jesus Christ, di ba? You strike the rock twice. And that is Christ. Oh. So, yung journey nila sa wilderness, ang kasakasama nila, yung second Yahweh. Sa Hudyo, wala silang Trinity. Ang meron sila, second Yahweh. It's in the Bible. The Father and Jesus. The incarnated Jesus. The human Jesus. The human God na kasama nila. Kaya madalas, ang binabanggit sa angel of the Lord, madalas, pag sinabing angel of the Lord, it's not actually the angel, it's Jesus himself. Referring to Jesus. So, two Yahwehs. Dito sa Daniel chapter 7, nabasa niyo roon, and the Son of God appears riding in the cloud. Tama? Oh. Nung siya ay tinanong ni Caiaphas, in-interview siya, di ba? Who are you? Are you the Messiah? Alam niyo ba si Jesus hindi dapat mamatay? Kung hindi niya tinulungan, at kung hindi nagsalita si Jesus, hindi siya mamamatay. Eh nagsalita siya. Ano ang sabi niya? Nung tinanong siya ni Caiaphas, who are you? Are you the Messiah? Ang sagot ni Jesus Christ, I am the one who rides on the clouds. Anong response ni Caiaphas? Pinunit niya ang damit niya. What is that sign? That is means you are heretic. Heresy yun eh. Claiming to be God, kaya ang parusa sa iyo ay kamatayan. Kaya pinunit ni Caiaphas yung kanyang damit. Wala na kailangang ebidensya pa. Siya na mismo nagsabi. Kaya tinulungan ni Jesus. Kaya alam nyo ba, si Satan hindi niya alam na si Kristo ay mamamatay. At yung kamatayan niya yung magtatalo sa kanya. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 2, if no one knows about his death. Kasi kung alam lang nila na ang kamatayan ni Jesus Christ ang magtatalo sa kanila, kahit dulo ng daliri ni Christ, di nila hahawakan yon, di nila pakikialaman yon. But because inilihim ni Lord. Kaya tingnan mo yung mga biblical prophecy about Christ, lahat yun ay shadow. Kumbaga sa tinago ni Lord. The devil doesn't know his death would lose it, would destroy him, would defeat him. Hindi niya alam yun. Kaya, si Jesus Christ ay di ba sabi niya? Di ba sabi niya? Even the rulers of this earth, of this world, doesn't know about the death of Christ. Yes. Nilihim niya yun. Kaya makita mo, wow, talagang, Praise God. grabe talaga ang wisdom ng Diyos. Yeah, amen. Inilihim niya kay Satan. Hindi niya alam. Hindi niya alam, di ba? Kahit nung bata pa si Jesus Christ, di ba? Gusto na siyang patayin, tama? Even sa panahon ni Moses. Yes. Because naririnig na niya na the Son of God will come. Di ba sabi niya doon sa Genesis chapter 3, I will create enmity between your seed and her seed. Oh, di ba doon pala nag-prophesy na si Lord na si Satan mag-create din siya ng sarili niyang seed na ang tawag ay Nephilim. At yung seed ni Eva na yun na magdi-destroy sa kanya. Kaya inaabangan niya itong seed na ito para patayin niya. Oh. Panahon ni Jesus, akala niya naisahan niya. Yun pala siya ang naisahan ng Diyos. Kaya kahit anong talino niya, mas matalino ang Diyos. Of course. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Amazing. So, tingnan niyo ito. Ito yung gusto ko explain sa inyo. In Hebrew Bible, the fallen sons or the divine council, ang tawag sa kanila ng Bible ay ruach or spirit. Ruach. Ayan. Ito yung sa 2 Kings 19.
sa panahon ni, yung pinento ko sa inyo, si Ahab at saka Jehoshaphat. Nag-usap sa langit, nakita ni Micaiah yung usapan sa langit kung sino ang may idea kung paano mapupunta si Ahab sa Ramoth Gilead at mamatay. And ang description ng Bible, and the Spirit stood up, small s. That Spirit